Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 30, 2026, Biyernes, ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ni Samuel chapter 11, verses 1 to 4, verses 5 to 10, and verses 13 to 17. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ng Hiteyong si Urias. Ipinakuha niya si Batseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi. Kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkos natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad. "Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos umurong ka at bayaan mo siyang mapatay." Nagmanman si Joab sa lungsod na kanilang kinubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya itinapad si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel sa buhay ni David at ngayon ang kalunos-lunos na kasalanang nagawa ni David, ang makiapid, ang sipingan ang asawa ng isa sa kanyang mga general, si Batseba. At ngayon nga ay nabuntis si Batseba at sinikap ni David sana na pagtakpan ng kanyang kasalanan na sa pamamagitan ng pagpapauwi kay Urias, pero sa kasawiang palad, hindi nangyari ang ayon sa plano ni David, kung kaya umabot na siya sa punto na kanyang ipinain upang mapatay si Urias, nang sa ganon mapagtakpan ang kanyang kasalanan. So ito yung napakalaking kasalanan na ginawa ni David. Sabihin natin nawala. Pero bakit nga ba umabot sa punto? Unang-una, hindi naman ito biglaan, kundi una ay bakit kasi nandoon si David? Bakit wala siya sa labanan? Isang ganyan po ang simula ng ating pagkakasala. Nasa maling lugar, maling oras, maling pagkakataon na dapat ay nandoon ka sa kung saan ka dapat, pero hindi mo nga pinuntahan. Kung kaya si David ay natukso at kanyang pinakuha at sinipingan itong si Batseba, yung babae na kanyang nagustuhan. Kung tutuusin po, napakaraming babae ng mga hari na ituturing natin
legal, no? Ganun kasi yung mga hari noon. Marami silang mga babae. Hindi iyon kasalanan, no? Para sa katayuan ng isang hari. Pero ito yung kalabisan na ginawa niya, na si Batseba ay kanyang pinagnasaan at sinipingan at nabuntis nga. Umabot dalawang kasalanan, no? Kumbaga ang pakikiapid at pagpatay dahil ninais niya talaga na mamatay si Urias. So nawa, ganun din mapagnilayan natin na mabuti, no? Na kaya tayo natutukso kasi hindi tayo dapat naroroon sa lugar na yan. Hindi tayo dapat nandoon sa sitwasyon na yan kung ginawa lang natin kung ano ang nararapat, kung ano yung tungkulin natin. Dapat, no, para na sa ganoon ay talagang hindi maganap at hindi natin magawa ang mga bagay na magdudulot sa atin ng pagkakasala. So, ngayong araw na ito yung simula ng pagbabago sa hindi magandang paraan, no, sa pagbabago sa buhay ni David. Kaya sundan pa natin ito sa mga susunod na araw. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.